Andiyan na si Okay Brother lang bro, Darwin. Andiyan na si Brother apology Darwin. accepted. Andiyan na plus Brother Darwin. Brother Okay. Darwin, good evening. Andiyan na si Brother Darwin. Nakapasok na. Ah, hello, Brother Darwin. Hello, magandang gabi. Ayun. Good evening, Pads. Good evening. Nandito pa kami sa retreat. Hindi ako nakapasok sa Tuesday. Nag-chat si sa atin, si Brad Aljan. Welcome home kapatid na John Red. Jared. Jared, no? Itong batang ito ay may gift of knowledge talaga. 17 years old, father. 17 Yeah, lang. 16 years old ako sa nagsimula. No, nauna pa ito sa akin. At balik ka dito sa Bohol, kapatid, no? Kung gusto mo, ako mag-welcome sa iyo. Communicate ka ni Brother John Do. Welcome ka namin dito sa 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 Bohol, sa parokya ko. And then sa yung kaso is catechism lang, additional catechism, and then profession of faith, confession, profession of faith, and then receive the body of Christ, no? Yan po ang pinaka-importante, kapatid. Kung i-search mo dahil may gift of intelligence, idagdag mo ito, yung Eucharistic miracle, kapatid. No? Sa Lanciano, Italy, may pari na nagdududa sa real presence of the Eucharist, na binigyan siya ng malaking milagro. Yung tinapay naging tunay na laman ng tao. May dugo. Yung chalice, pag sabi niya, this is my blood, it transform into even the accidents. No? Transform not only the substance, but also the accidents. Naging tunay na laman ng tao, tunay na laman na dugo ng tao. And then, ini-undergo yan, underwent yan ng scientific investigation, mga scientists. And they confirm that the flesh is real flesh of human being. Paano naging katawan ng tao itong galing sa ordinaryong tinapay? Unless maniniwala tayo sa Panginoon. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na galing sa langit. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. No? At painom ko sa inyo ang aking dugo. Literal talaga. So, sa Lanciano, Italy, sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Until ngayon, kapatid, kung i-search mo, hindi pa rin na-corrupted. Makonect yan sa John chapter 6 verse 27. Huwag kayong magtrabaho dahil sa pagkain na malalanta o malulugnas lang. Ang anak ng tao ay may bibigay sa inyo na pagkain na hindi ma-decompose. At ito yung laman ni Kristo. No? So, welcome home, kapatid. At patuloy ka na mag-study, no? Dahil malaking yan eh. Ako, malapit din ako maging Baptist nung una. No? Dahil yung naka-evangelize sa akin, Katoliko walang foundation eh. Walang doctrinal foundation. So, dali, maaka yung mga Katoliko sa ibang sekta dahil well-versed sila sa Biblia. Pero nung nakinig ako, niwakan ko yung isipan ko, sabi ko, simbahan Katoliko pala ang tunay. No? Naghahanap ko ako sa iba, pero nandito pala yung tunay na katotohanan sa simbahan. Kaya nga, kung mag-study tayo ng lubos, we will be magnetized by the truth. Magnetized by the truth. So, sa pamagitan yan, so yung nasa paligid mo, puro converted yon. Si Brother Amik, si Brother Alan Javier, si Rusby. Brother Chando, Rusby, Paul Alima. Paul Wala Alima. lima. Na-converted. Paul Alima, by birth siya. 15 years siya naging minister sa saksi ni Jehovah. And then by birth talaga siya. So,
grabe yung rejection niya, abandonment niya dahil yung pamilya niya ay 100% absolutely member talaga from their ancestors. Saksi ni Jehovah talaga at may 9 kingdoms. Yung conversion ni Brother Paul ay malaking milagro yan. 9 kingdom halls ang natatag niya. No? At ngayon ay wala namang ino-offer sa kanya na kahit ano. Yun lang katotohanan, kapatid, na ang Eucharist ang nakakonvert sa kanya. No? So, uh, ini-invite kita na lawakan mo yung pag-study, especially the Eucharist, because the Eucharist is the summit of our Christian faith. The peak and the summit of our Christian faith, the Eucharist. The bread of life. Si Kristo po yan. Yung sagot mo kanina, si Kristo yung pari. Yeah. So, maunawaan mo ng malalim na si Kristo talaga yung pinopromote ng simbahan. So, kung pupunta yung Santo Papa dito sa Pilipinas, bro, mag-celebrate ng misa. The Holy Mass is Jesus. No? The Holy Mass is Jesus. But, sad reality, hindi yan na-highlight ng mga protestante. Sa panghuling banda sa kanyang buhay, nung bago siya mamatay, sabi niya, "This is my body. Do this in memory of me. Do this in memory of me." Kasi ibang Katoliko lang, bro, ang nagsagawa niyan, no? Kung babasahin mo ang Malachias chapter 1 verse 11, merong basahin mo, Brother Jando, Malachias chapter 1 verse 11. Okay, ating basahin sa Malakias 1:11. Okay, ito po 1:11 ng Malakias. Ito po ating mababasa. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. So dito, bro, na lahat ng bansa na mag-aalay ng malinis na andog, may insenso. During consecration, bro, mag-insenso tayo, no? During consecration, meron mag-incense kay Kristo. Siya po yung pinakamalinis, the perfect offering, no? Sa buong bansa po. So ito na po yung Eucharist, kapatid. At then kung hindi ko alam kung kailan ka makabalik dito sa sabihin mo lang kay Brother Jando, pwede ako mag-welcome sa iyo. Si Brother Jando at mga kasama natin magkatikay sa iyo. After catechism, mga kapatid, marami kang mga katanungan. Sila sa team natin sa Catholic Faith Defender ang magbigay sa iyo ng catechism and then confession and profession of faith. Tatanggapin ka namin during Mass. No? The climax of our worship, the highest form of worship is the Holy Eucharist, kapatid. Kung makadecide ka ngayon, pwede ka i-welcome namin this week dito sa Bohol, bro. Bro, John Red? This week, grabe, ang bilis. Bro Jared, Hello po, bro. Magandang gabi, Father Darwin. Pasensya na po, bro, Father Darwin, do sa mga nasabi ko nung una. Walang problema, bro. Naintindihan kita. No. And then, kung makadecide ka, pwede ka makabisita this week sa Bohol, and then bibigyan ka muna ng catechism. pamasahin niya, Padre. Walang problema. Ating susuportaan siya sa pamasya. Okay. Ang importante, kung pupunta siya dito, bibigyan natin siya ng catechism about the catalog of sins, yung mga kasalanan, para maging malinis ka bago na mag-profession of faith. And then, hindi lang yung Pre. puso. Pwede ba natin nga, pwede ba yun na ikaw na lang yung magpaano sa kanya, mag-confess, pwede yun? Pwede. Pwede na pala yun. Pwede dahil hindi naman kailangan bautismuhan siya dahil nabautismuhan na eh. Mm-mm. So ang atin lang diyan ay kahit saan, kahit saan. Basta that's the reason why the church is Catholic for all places present.
Father, sabi ko nga sa kanya kung mahihirapan siya malayo, nag-eroplano pa siya. So as soon as possible, sabi ko kahit sa parish priest na lang nila, yung malapit sa kanya. Pwede Kasi, din. oo, kasi kung Pwede din. ka dyan na malayo tapos pamasahe, yung parish priest kasi sabi ko pwede yan, mag-ask ka ng advice, Pwede bro, kailangan mo pero ang catechism. pinaka the best is apologetics yung ano eh. Ang Mm. catechism is malayo sa apologetics eh. No, So ang need mas ah, ganda talaga, Father, na apologetics talaga, no? and Dahil then may background siya. so so tulungan na lang natin siya sa kanyang pamasahe punta dito. Dahil marami itong mga katanungan eh. At hindi ito masagot ng ordinaryong katekista. Hindi ito masagot sa ordinaryong ordinaryong Lalo na pari. mataas na yung ano niya ba, Padre, Marami mataas na na siya. yung ano niya, wisdom, taka maraming objections yan. Yes. And then yung katekista ay matulala. No? Anong sagot ko dito? So, ngayon, ang team natin na tutulong na lang sa kanya, parang sila Brother Jando, Brother Paul, Brother Kenneth, Brother Kaloy, magbigay sa kanya ng special catechism and apologetics. Catechism and apologetics talaga bibigay natin. Hindi lang apologetics, but catechism also. So yan ang assignment ni Brother Jando pagpunta dito. Siya ang, yung mga CFD natin ang magsagawa ng Brother Jando, catechism and apologetics. Hindi lang catechism. So, kung dun siya sa ano, pwede din. Pero dahil nandito na siya at nandito din tayo, Libre naman pamasahe yata eh. tutulungan natin siya and then para mabigyan natin siya ng lahat ng mga katanungan niya ay mabigyan natin. So ang mga safety lang makasagot sa kanya mga katanungan, hindi yung Father mga Darwin? Oo. Father Darwin, may nabalitaan din ako, Pads, na hindi lang daw po siya. Balita ko po, 3 po. Ayon po sa napagtanungan ko po. 3 daw po sila. Tama ba yun, Brother Jared? Oo, 3 yun. Paano yan? 3 sila? Pamasahe nila. 3. Father, Pwede natin, 3 agad. may ano naman eh, may mura naman yung Manila at Cebu. Manila at Cebu, mura lang. Bohol, Pads. Oo, ano na sila, barko na sila Cebu to Bohol. Mas mura ang pamasahe Manila to Cebu. And then Cebu to Bohol, mura lang ang barko. Pwede naman sa Manila to Cebu sila, and then Cebu to Bohol. At Yun lang. susunduin naman sila sa Panglao. Tagbilaran Port, Father. Yes. At ganun lang. Si Brother Aljan na lang ang Father Darwin, yes. good news. May tumawag sa akin dito, isang kapuntos, ayaw na niya magpakilala. Sagot na niya po ang pamasahe ni Brother Jared kung ilan sila dyan pupunta. Wow! Kung pupunta na si Brother Jared, kukontakin na lang ni Sister si Brother Jando para Sige. ipadala ang pera. Si Brother Jando nang bahala. Wow. Hindi ko alam kung paano. Basta Amen. mayroon lang sasagot sa pamasahe. Wow. Salamat. Si Brother Jun Rian yata. Ay, sorry. Brother, Hindi si Brother Brother Jun Jun Ray? Rian. Hindi. Salamat, Brother John Ray, ha? may Salamat, tumawag Brother bigla Jun si Ray. Padre. Ah, Akala ko ano yung concern niya. Si sister siya, ayaw na niya mapabanggit ng pangalan. Siya daw ang magpapamasahe pabalik sa ball. Wow. Good news yan. Father, Yes. sabi ko kanina, pag makapunta si Bro Jared at mga kasama diyan sa Bohol, pupunta ako. Pero ang problema kung this week, di ako makapunta dahil this week, simula bukas, pa Davao kami para sa renewal ng mga ministers. At pagkatapos sa Davao, patungo na naman ako sa Ifugao. Ilang araw ka sa Ifugao, bro? Hanggang March 11. Ang tagal mo doon. Sa Ifugao, sa Baguio yan? Malayo pas Bagyo. Ato imong gilakaw-lakawan. Iba na naman, Father. Iba na naman na parokya. Pero Ifugao din yun, di ba? Yes po, Father. Brother John Led, welcome home, kapatid. And then, keep in touch ka lang sa,
Bro, John Red, sa ano, dahil nakikita ko yung ano mo yung pagpunta mo dito, hindi lang tayo dahil nag-retreat kami hanggang Friday pa kami nakauwi sa Bohol. And then kita tayo sa baka next week, no? Pwede this coming Thursday siguro para open yung office natin at then maka-witness ka din sa mga taon na bibisita natin. So salamat din Brother Jun Ray sa nag-sponsor. May sponsor ka na ha sa pamasahe mo. So nag-aaral ka ba bro? Opo, grade 10 bro, Father Darwin. That's good. Ilang taon ka na sa MCGI? 2 years na bro, Father. So 2 sa years na po. MCGI, 2 years. Sa pero anong affiliation mo ngayon? INC sa dati, Father, INC din. ANC, MCGI, and then ngayon? Catholic na po bro. Father. That's good. 2 years. Ilang taon ka sa INC? Matagal rin po doon, Father, kasi nanib ako doon 13, 14, 13. 15, 16. Ito lang hong 17, umalis ako. 5 years. 16, 15. Oo. 5 years ka sa INC. And then 2 years sa MCGI. Mm-mm. That's good. And then patuloy lang. Walang tigil sa pag-aaral po. Dahil kailangan natin na malawakan pa yung isipan natin sa katotohanan. Dahil yung katotohanan hindi natin mapasok lang sa maliit nating utak eh. Ang katotohanan ay hindi lang idea, persona, naging tao, si Kristo. Physical talaga. Marami pa tayong matutunan sa ating simbahan. Almost 2,000 years old. Ang existence natin is hindi tayo aabot ng 100. Hindi kaya natin na mapasok sa maliit nating isipan yung katotohanan, bro. So, yung kasama mo din, babalik sa simbahan? Yun naman po, Father, 50-50 siya ngayon Ako, 100% na. Wag mo lang para sa akin dahil dahan-dahan lang. Siya kailangan pa niya ng additional na time, mas mabuti. Pero yung dalawa, sino yung dalawa? Si Bro Erin at Bro JB. Anong MCGI din sila? Na mga kagrupo ko po Sa sa MCGI? Iglesia ng Diyos. Ako. Ilang taon sila sa MCGI? Siguro po si Bro JB 1 at Bago lang. si Bro Erin. Si Bro Erin po kasi hindi naman po siya totally MCGA. Kaanib siya dun sa denomination ng born again na tinatawag na Church of God. English yung sa kanya. Tagalog na sa inyo. And then, welcome bro Welcome bro. And then, Salamat. yung yung storya mo, malaking impact yon sa mga kapatid natin na tunay talaga na nag-search sa katotohanan, no? Yan ang pinaka importante, yan ang pinakamilagro kapatid. Yung kaalaman natin, it will lead us yung gift natin ay dagdagan natin ng virtue. No, useless yung gift natin gift of intelligence without virtue. Virtue ang dahilan na makapasok tayo sa kaharian niya. Virtue of humility, virtue of compassion, virtue of love, virtue of mercy. So bro, welcome ha. Natutuwa kaming lahat at sa mga Salamat po, Father. subscribers natin ay kita mo naman yung mga comment nila. Very welcoming at natutuwa talaga. Hindi lang ito yung ilagay sa isipan at sa puso mo, hindi lang
sila ang natutuwa. Higit sa lahat ang Diyos ng mga Diyos, no? Hari ng mga hari na nagtatag ng simbahan niya, Iglesia Katolika. Dahil itong iglesia na ito ay hindi pa ito tatag ni Kristo. Matagal na akong iniwan ko ito. No? Kung hindi pa ito tatag ni Kristo. Yan lang ang rason, isang rason. Valid, logical reason why I remain to be Catholic. Because it is founded by Jesus Christ. Other than that, they're all founded by mere man like us. So, yan po kapatid. Magandang gabi ha. God bless sa inyo ha. Magandang gabi po. Welcome kapatid. Brother Jando, ikaw na bahala ni Brother Jando. Posibly this coming Thursday na lang sila papuntahin bro. This coming Thursday. Na-open yung office natin. Bro Jando? Saan mo Brother Jando? Yan, salamat Brother Angel, Brother John Ray, at Brother Jared, at Brother Wendell. Father, isa yun sa naging ano niya para sa mga nakikinig ngayon, no? Isa sa mga naging ano yata ni Bro Jared, yung trace back niya, church history na yung inaniban niya walang history. Church history Walang trace history. back. Oo. Tsaka yung History founded lang. by Jesus Christ, istorya lang. So yun ang nakapag ano daw, History lang ni Soriano. story lang, kwento lang sa kanila, kwento. Itong atin ay hindi lang ito hindi ito private interpretation, it is holistic. Because it is a truth. Truth is all embracing eh. Hindi selective. So mangyari sa ibang sekta, selective lang sila. It is half truth. Half truth is a whole lie. Half truth is a whole lie, sabi ni St. Augustine. No? So natin, hindi tayo selective. Ni-embrace natin yung katotohanan. Kung makikinig ka sa mga pastor, selective sila eh. Kung hindi ito naayon sa kanilang prinsipyo, hindi nila tatanggapin. Kahit may ebidensya. It is hard to go against with the truth. No? Mahirap talo tayo sa katotohanan. Wala tayong magagawa, kapatid. So, Yes, Father, may isang born again dati, naalala ko siya na talagang fanatic siya no sa pastor niya. Tapos sabi ng pastor niya, mag-aral tayo ha ng mga church tradition. Sabi niya, mga church father ha, sabi daw nung pastor nila no, so mga malalaking ano yan, congregation. Tapos na-realize nitong miyembro, sandali lang, nung nag-aral sila church tradition, church fathers, puro katoliko. Ang totoo. nangyari, nabuksan ang isipan niya, sabi niya, sandali lang. Puro katoliko yung mga church father sabi. Yun ang naging ano rin niya na nakapagbalik siya sa katoliko dahil pinag-aralan talaga nila. Yung iba masyadong fanatic doon. So nangyari, doon sa church fathers, church tradition, na-realize niya puro katoliko. Walang born again Totoo. dito sabi niya, nagbalik sa katoliko. Yan lang, Brother Jared na kung naniwala ka ni Soriano, naniwala tayo kay Eduardo Manalo na walang koneksyon sa mga apostol. Lalong-lalo na ang mga church fathers. They are disciples of the apostles. So yan ang magbigat kapatid dahil nandito sa atin yung church fathers wala sa kanila. Si Ignacio ay disipulo ni Saint John. Kung naniwala ka ni Soriano, walang connection ni Saint John, lalo-lalo na sa Ignacio. Di ba? So, naging illogical, it lead them to private interpretation. Kaya nga dumami yung ibang sekta because they rely on their own interpretation. At doon tayo titirahin ng demonyo. Kahit ako pare na ako, mag-rely pa rin ako sa authority ng simbahan. Ano ba yung sabi ng simbahan patungkol ni Mama Mary? Hindi ko sasabihin na hindi ako sang-ayon yan. It will lead me to individualism, subjectivism. So, anong turo ng simbahan? Tatanggapin ko na lang because the church is the pillar and the foundation of truth. Ang simbahan is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sino ba ako mag-question sa simbahan? Biblically speaking, biblically founded,
that the church is the pillar and the foundation of truth. Hindi po si Father Darwin is the pillar and the foundation of truth, but the church authority given to Saint Peter, ang ipinagtulot mo dito sa lupa, ipantulot ko sa langit. Hindi naman si Eli Soriano ang binigyan dyan ng authority. Walang Hindi ang mga connection siya. apostol. Walang connection. So, paano yan? Naging bulaang propeta sila. Ako, naordinahan ako sa obispo ko. At ang yung obispo natin, ang nagpili niyan si Santo Papa, Papa Francisco. At sino si Papa Francisco? Successor of Peter. Pa-connect. Si Soriano nagbabasa lang and then nag-claim na siya ang sugo ng Diyos. Si Eduardo nagbabasa lang. Sino ba yung may-ari sa Biblia? Katoliko. Pini-question nila yung original nag-compile sa Biblia. Sila nagpapotocopy lang. Di ba? So, ang nakaalam sa Biblia, yung nandyan na. Nauna pa sa Biblia. So, yung Biblia ay bunga lang sa pastoral mission of the church. So, siya talaga mag-interpret sa Bible. So, yan ang teaching authority. Ang nangyari sa mga protestante, iba't ibang interpretation. Iba't ibang pastor, iba't ibang interpretation. Hindi katulad sa atin. We have unity in doctrine, unity in liturgy, unity in structure, in hierarchy. Anong sabi ng Santo Papa? Wala namang ka-disagree niyan. Dahil siya yung may authority galing kay Kristo eh. At Maka-preach Father, ba? napansin ko sa kanya, Father, yung sabi niya kanina, siya ng katotohanan. So makikita mo yung mga nagre-remain sa kanilang mga iglesia, sa mga pastor, yung mga fanatic. Pero siya Okay. sabi niya, naghahanap siya ng katotohanan. So mapapansin niyo, yung mga naghahanap ng katotohanan, open sila sa katotohanan, hindi sila fanatic sa leader, no? So Precisely. isa 'yun. Yes, isa 'yun, no? Isa 'yun ang nakikita kong dahilan sa lahat ng mga na-convert na mga pastors. Talagang nagse-search sila sa the truth, hindi yung focus ngayon, ang dami ngayon. Sabi nga nung mga kapatid nito ng misis ko, dating daan kahit daw bigyan sila ng milyon, hindi sila alis sa dating daan kay Eli Soriano. So in other words, yung leader, fanatic sila sa leader, no? Fanatic. So ang hirap na Natats. nilang anuhin. But yung naghahanap ng katotohanan, not focus on the leader, sila po ang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, no? Napansin niyo, no? Tinatawag sila sa iba't ibang paraan. Usually yan sa debate. Doon yun ang paraan ng Diyos. At kaya nga, salamat sa Diyos, Bro Jared. God bless ha. Dahil maaga pa ako bukas. So Jared, welcome home and then welcome to Bohol. Salamat po, Father David. God Well, bless po. exit na ako ha. Bye-bye.